Bago sa saksi, tumatawid sa Marilque Highway sa Antipolo City ang dalawang lalaki nang bigla silang masalpok ng humaharurot na kotse. Patay ang dalawang lalaki matapos tumilapon ng ilang metro dahil sa lakas ng pagkakasalpok. Ayon sa mga pulis, tila nakikipag-unahan ng kotseng nakabangga sa mga biktima, bagay na pinabulaanan ng driver. Ayon sa driver, hindi niya nakita ang mga biktima dahil madilim anya sa lugar. Sinubukan din daw niyang umiwas at magpreno pero inabot pa rin. Desididong magsampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Bumangga sa mga bahay at sasakyan at lumusot pa sa bakuran ang isang delivery van na minamaneho ng pahinante nito sa Quezon City. Ang pahinante umaming nakainom. Saksi si Jamie Santos. Makikita sa kuha ng CCTV ng Barangay West Camias ang paglabas ng isang puting delivery van sa isang garahe. Maya-maya, nagdire-diretso na ito at bumangga sa gate ng katapat na bahay. Sunod nito, tumama ang van sa dalawang nakaparadang kotse sa kalsada bago tuluyang sumalpok sa pader ng isa pang bahay at pumasok pa mismo ng bakuran. Sa lakas ng impact, wasak ang gate ng bahay. Nagkayupi-yupi ang harapan ng isa sa nakaparadang kotse at hindi na ito mapaandar ng may-ari. May bangga rin sa harapan ng isa pang kotse. Sira-sira din ang pader ng katapat na bahay, maging ang poste ng veranda. Around 1 p.m. po, nung tinawagan po kami ng kapitbahay namin na nabangga nga daw po yung dalawang kotse namin. Tapos pag-check namin, yung orange po namin na kotse tsaka yung maroon, umusog na po, tsaka total wreck na rin po. Sinabi niya po, nag-inom daw po sila nung kasama niya. Then, nung pagkatapos daw po nila, pumasok daw po siya, kala niya kwarto niya, tsaka niya po in-start. Nag-dire-diretso na po siya. Mabuti na lamang daw walang nasaktan sa mga nakatira sa bahay. Pero nagdamo ng sugat sa kanang braso at kamay ang pahinante ng van na nagmaneho ng sasakyan. Sinubukan namin siyang kausapin at aminado siyang nakainom. Marunong ho ba kayong mag-drive? Hindi po. Hindi po. Bakit niyo po ginalaw yung... Hindi ko pa alam po yung pag ano nangyari nun. Amin ko man na ako'y lasing din. Hindi ko po alam po kung nagalaw po o yun. Nagulat lang ako po nandito na po ako. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakaparada sa garahe ang delivery van at nakapatay ang makina nang iwan ito ng driver ng pansamantalang nag-CR. Bigla umanong sumakay ang suspect sa sasakyan. Pinaandar ito at tuloy-tuloy na lumabas ng garahe. Dinala ang pahinante sa Traffic Sector 3 para sa masusing investigasyon. Isa sa ilalim din siya sa alcohol breath analyzer test para malaman kung siya nga ba ay nakainom ng alak sa oras ng insidente. Kung mapatunayan po na may mga liability siya, maaari siyang maharap sa reckless imprudential resulting in multiple damage to property po. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Patay ang isang di pa nakikilalang lalaki matapos barilin sa Palangka Street sa Maynila ngayong gabi. Natagpuan ang kanyang bangkay sa ilalim ng isang trailer truck. Kwento ng mga saksi, may narinig silang dalawang putok ng baril. Nagtakbuhan ang mga tao kasunod ng pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Balak maghain ng legal na aksyon ng isa sa mga grupong nasangkot sa tensyon sa subdivision sa Las Piñas. Sa gitna ng gulo, isang gwardiya ang na-stroke at nasawi. Saksi si John Consulta. Nagkagirian, nagkatulakan at nagkasigawan ang dalawang grupo. Sinubukan pang umawat ng dumating ng mga pulis. Pero sa gitna ng kaguluhan, biglang tumumba ang gwardiya sa panig ng pinapalis na Homeowner Association. Agad naman siyang binuhat at inilayo sa pag-aaway. Sa kabila ng nangyari, nagpatuloy ang bangyan hanggang sa tuluyan ng napasok ng isang grupo ang opisina ng Homeowners Association. Kasama nila ang sheriff ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ng Disud. Ang natumbang gwardiya na stroke pala at kalaunay binawian ng buhay. Ayon sa isang grupo, ikinagulat nila ang marahas na paraan ng pagpasok sa kanilang opisina na nauwi sa pagkakasawi ng isa sa kanilang gwardiya. Mabilis na naging mabayolente at sa altercation nangyari, meron po tayong isang gwardiya, may gwardiya po ang Beth Resort Village Homeowners Association na pumanaw. We will attend
and take legal remedies and action dun sa namatay nating gwardiya. Any form of violence should never be done sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero giit ng kabilang grupo, 2 taon na raw expired ang pagiging officers nila. Hindi raw sila sumunod sa utos ng DSUD na bakante na ang tanggapan. We do not want violence. We're not here to fight. We're here to serve. For the longest time, they did not want to cooperate and step down. And if you read the rate of execution, the implementation of the rate of execution itself, okay, that they have to cease operation, step down and stop management of the HOA, and turn over all assets. If they cooperated, their guards were told to cooperate, none of the hustling, none of the commotion will happen. Itin-over ng sheriff ng DSUD ang kontrol sa bagong Homeowners Association na nangako magsasagawa ng eleksyon sa kanilang subdivision. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman sa kampo ng Vice Presidente, susuriin nila ang naging aksyon ng komite. Saksi si Tina Panganiban Perez. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Ito ang mga isinusulong na grounds for impeachment sa ika-4 na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunay maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang patay umano sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umano'y pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo, ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. They were instructed to turn over cash to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. Nakakulong ngayon si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Tanong ni House Deputy Minority Leader Representative Bong Suntay. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direct na naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair, a polluted source. Point of Madam order. Chair. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. Muli ring pinag-usapan ng video na pinagbabantaan umano ng bise ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents, and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have the evidence.
Now, that threats were conditional is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Iprinisenta rin sa komite ang ilang SALN ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon siyang di maipaliwanag na yaman. To have a starting point, Madam Chair, the original SALN 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. So for 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? I don't. Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang deliberasyon, sinimulan na ng komite ang botohan. Sufficient in substance. So ruled. 54 ang bumotong yes para ideklarang sufficient in substance ang ikatlo't ika-apat na impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Tanging si Representative Suntay lang ang bumotong no. Kasunod nito, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Ayon sa defense team ni Vice President Duterte, susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso. Hindi na naman daw nagulat ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa resulta ng botohan. Pagpapakita raw ito kung paanong ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso ang impeachment para sa politika. Hiningan din ang reaksyon ng Malacanang tungkol sa impeachment proceedings. Giit ni Yuse Claire Castro, hindi makikialam ang Pangulo. Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon, at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot. Hanggang dun lamang po. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.